Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon. I believe that we're blessed today. At naniniwala po ako na hinanda ng Panginoon ang ating mga puso, binungkal ng Panginoon ang ating mga puso ngayong araw na ito. Nang sa gayon maging matabang lupa itong pusong ito para nang sa gayon pagtanggap natin ng salita ng Diyos, tayo po ay mapagpapala ngayong araw na ito. So welcome to the third topic of our series for the month of November, entitled Demolition Job, Tearing Down Demonic Strongholds. Sinabi po natin na may mga bagay na kung saan hindi natin kayang labanan physically dahil nga tayo ay nag-i-engage sa spiritual war. May mga bagay na kung saan hindi mo kakayanin sa physical na laban pero tatapusin mo ito at mapagtatagumpayan mo if you know how to fight in a spiritual battle. Kaya nga po patuloy po tayong tinuturuan, patuloy po tayong binabago ng Panginoon sa pamamagitan po nito. So napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong araw na ito kasi may kinalaman po ito pagdating sa paglaya sa mga bagay na kung saan hindi natin kayang kontrolin o mga bagay na kung saan laging umaalipin sa atin. And of course, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus kung paano siya kikilos dito sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Now, a British publication once offered a prize for the best definition of a friend. Nag-offer po sila ng isang napakagandang premyo para po sa mag-o-offer ng magandang definition ng isang kaibigan. So among the thousands of answers received were the following. Sinabi po nila that ang friend daw po is one who multiplies joys, divides grief, and whose honesty is inviolable. Yung iba naman po sinabi, one who understands our silence. Sinabi rin po sa ilang po mga pinasa, a volume of sympathy bound in cloth. Sabi naman po ng iba, a watch that beats true for all time and never runs down. But yung winning definition po ng friend, yung nanalo po dito, sinabi niya po, a friend is the one who sometimes, when the whole world, litin ko po, sabi dito, a friend is the one who comes in when the whole world has gone out. Again, sinabi niya po, a friend is the one who comes in when the whole world has gone out. In Mark chapter 5, dito po sa text natin ngayong araw na ito, we can see Jesus dealing with demons, disease, and death. Makikita natin dito sa Mark chapter 5 na si Jesus ay may dinidil siya dito na may kinalaman sa, una makikita natin sa may dineliver ang Panginoon sa demonic oppression or demonic possession. He dealt with demons. Pangalawa, makikita natin dito after nung demonic oppression na ito, demonic possession na ito, may pinagaling naman ng Panginoon na sakit at may binuhay naman ng Panginoon na patay. At makikita natin dito yung sa may inalina na masamang spirito, ito yung lalaki. Tapos naman yung pinagaling ng Panginoon sa karamdaman, ito naman yung babae na kung saan 12 years na dinurugo. At makikita naman natin dito yung bata naman na kung saan binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So by the end of the chapter, pag nakita natin yung huling-huli ng chapter dito sa passage na ito, we will see clearly Mark's single-minded purpose. Pag end itong chapter 5 na ito, makikita natin that Mark is proving the works of Jesus Christ, the words of Jesus Christ, and character of the Lord Jesus Christ, that He is the Son of God. Pinapakita niya dito na si Jesus ay Son of God, God Himself in human form. Mamaya po papakita ko sa inyo ito. At makikita natin, although si Jesus ay nasa human form, pero ipinakita niya na kung saan mapagkakatiwalaan natin si Lord at siya ang tunay nating Diyos at ating tagapagligtas. So today, we will see the Lord befriending a man that anyone had given up. Kaya nga sinabi natin kanina yung nanalong definition ng friend. A friend is the one who comes in when the whole world has gone out. But in this passage, dito ngayon sa passage natin, we will see the Lord befriending a man that everyone had given up on. He had been written off by those around him. He was deserted by people around him. At marami pong mga efforts na ginawa para sa kanya
para lang lumaya siya, para lang mapatahimik siya, para lang umayos siya, ba't wala pong nagwagi sa mga taong yon? Kaya nga ang gagawin na lang ay talagang iwan siya ng mga taong yon. Kaya lang, buti na lang, si Jesus ay dumating bilang isang kaibigan sa kanya. Pwede niya sigurong sabihin, lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I held you carry on. So open your Bible with me in Mark chapter 5, verses 1 through 20. And join me in our message today entitled, The God-Man Meets the Madman. The God-Man meets the madman. Who is this demon-possessed man who was restored by Jesus Christ? Who was this demon-possessed man who was delivered, who was saved by the Lord Jesus Christ? Naniniwala po ko ngayong araw na ito may mga palalayain ng Panginoon, may mga ibibreak na chains ng ating Panginoon, may mga karamdaman, may mga oppressions na kung saan lalaya, may mga taong naguguluhan, may mga taong, alam nyo yon, inaalipin ng kaaway, pinaparusahan ng kaaway na kung saan lalaya ngayong araw na ito. So everyone right now na kung saan naniniwala ka, lalaya ka ngayong araw na ito, come on, igawin mo kapatid, habang nanonood ka, i-share mo itong link na ito dahil naniniwala ako na may mga palalayain din ng Panginoon, na gagamitin ka rin ng Panginoon. Of course, the Lord will bless you today, but you will become a blessing to others as well. Kaya nga, watch and share. Habang pinapanood mo ito, maganda, may iba rin nakakapanood, and you'll never know kung ilan man ang kaibigan mo dyan sa Facebook o sa YouTube mo o kung saan mang social media account mo, naniniwala ko, at least merong isa, dalawa, 10, pwedeng 100, pwedeng 1,000 ang makakakilala ngayon sa Panginoon at makakatagpuin ng Panginoon ngayong araw na ito. So be a blessing today. So ngayon pong araw na ito, if you're ready right now to be blessed by God, to be saved by the Lord, to be renewed by God, to be healed by God, ngayong araw na ito, if you believe that, come on, just type the word Amen. Ngayong araw na ito, declaring, so be it, Lord. Palalayain mo ko, pagagalingin mo ko, pagpapalain mo ko. Ngayong araw na ito, bibigyan mo ko ng kapayapaan. Ngayong araw na ito, tuturuan mo ko at higit sa lahat, babaguhin mo ko, Panginoon, ngayong araw na ito. So if you're ready today, let's get started. Who is this demon-possessed man who was delivered by Jesus Christ? Who was restored by the Lord Jesus Christ? Una, makikita natin ito in verses 1 to 5. Number 1, he was a madman. He was a madman, verses 1 hanggang 5. They went across the lake to the region of the Gerasenes. Verse 2, when Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Verse 3, this man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. First, he was a madman. Yung mga kinatagpo ng Panginoon, hindi mga matitinong tao yan. Yung mga pinalaya ng Panginoon, yung mga pinagpala ng Panginoon, hindi matitinong tao yan. Kung maliwanag sa iyo ngayong araw na ito, na meron ka mga lapses sa buhay, na meron ka mga sablay sa buhay, Jesus is on His way to change you. Jesus is on His way to touch you today. He was a madman. First, he was unclean. He was unclean. Makikita natin ito in verses 1 to 2. Dito sa first point natin that he was unclean. Why? Siya ay nasa unclean territory. Verse 1, he was across the lake to the region of Gerasenes. Yung Gerasenes po was located in the territory of Decapolis. Sinabi dito sa ating passage ngayon. Yung Gerasenes neto, makikita natin sa teritoryo ng Decapolis. Ang ibig sabihin, group of 10 cities, Deca. Group of 10 cities with a majority population of Gentiles. So dito makikita maganda, narrative po kasi ito, maganda nakikita natin yung kwento, saan umiikot yung kwento. So sila po ay nasa Decapolis at itong Gerasenes na ito, majority na nakatira dito ay hindi Hudyo. Mga Hintil po, mga kapatid, unclean territory. Alam naman po natin na yung mga Jews, isa sa mga madalas na panalangin nila tuwing umaga,
Salamat Lord at hindi ako isang hentil. He was in a unclean territory. Pangalawa, unclean spirit, hindi lang unclean territory. Kaya siya nagpadumi dito, unclean, kaya importante rin talaga yung lugar na ginagalawan mo. Although may mga bagay na kung saan hindi mo makokontrol ngayon, pero may mga bagay na kung saan pwede mo namang iwasan. Kasi may mga bagay na pupuntahan mo, may mga sitwasyon na pupuntahan mo na kung saan makakapag-influence sa'yo. So, babantayan mo mga pinupuntahan mo. Pangalawa is unclean spirit. Nakalagay dito, with an impure spirit. Evil spirit sa ibang passage, unclean spirit sa ibang passage. Typically, ito pong term na ito or phrase na ito, ginagamit po ng mga Hudyo para ipakita yung isang demon-possessed na tao. Okay, ibig sabihin ito yung mga pinoposes ng mga minions ni Satanas. Kaya ginagamit dito, minsan instead na demon-possessed ang gamitin, ginagamit nila na term ay unclean spirit or impure spirit. Ito pong word na impure dito, nanggaling po ito sa Greek word na akathartos. Itong akathartos na ito, ang ibig sabihin ay unclean in thought and life. Kaya nga may mga taong ayaw luminis eh. May mga taong ayaw mag-ayos ng buhay. Why? They were possessed or they were influenced by evil spirits. Kaya impure, unclean in thought and life. So may unclean spirit itong taong ito, kaya nga siya ay possessed. Kaya nga siya ay possessed. Mapapansin din natin, nandoon siya sa unclean residence, hindi lang unclean spirit, unclean territory, unclean residence. Why? Nakatira siya saan? Sa sementeryo. Came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs. So for Jews, tombs were an unclean place. Para po sa mga Hudyo, ang tomb ay unclean na lugar. They were not allowed to touch bodies. Hindi po sila allowed na i-touch yung body ng isang namatay na tao. Hindi po sila allowed. So this man had his home among the tombs. Madumi na yung lugar, unclean territory, unclean spirit, unclean residence, and unclean occupations. Mababasa natin in verse 11, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. So makikita po natin, of course, pigs were unclean for the Jews. Makikita po natin yan in Leviticus chapter 11 verses 7 hanggang 8. Unclean sila. Unclean po ang baboy para sa mga Hudyo. In fact, no Jewish farmer would keep swine. No Jewish region would tolerate the presence of pigs. So yung mga Jewish farmer, hindi po sila inaalaw na mag-alaga ng baboy. Hindi po sila inaalaw, hindi po tinotolerate itong mga ganitong uri ng kahayupan o itong hayop na ito sa kanila po, dun sa kanilang religion o sa kanilang kultura po nitong mga Hudyong ito. But alam niyo po ba, bakit kaya mayroong mga ganito? Kasi nga, Gentile territory ito and they may have been supplying pork to the Romans. Maybe sila po kasi, kaya maraming mga baboy po dito, kasi po sila po yung nagsusupply sa mga Romans ng kanilang pagkain, pang lechon o pang ano mga pagkain nila. So mapapansin natin, ang madman na ito, he was unclean. Punong-puno siya ng karumihan. Sa buhay, second, he was unstoppable in verse 4. For he had been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Walang may kakayahan na kung saan pigilan siya. He was unstoppable. He was unclean and he was unstoppable. Okay sana kung yung hindi mapigilan sa paggawa ng maganda. Ito hindi mapigilan sa mga ginagawa niya. Kahit na anong tanika lang ilagay sa kanya, kahit pusasan siya sa kamay, sa paa, mapapansin natin in verse 4, he was unstoppable. No one could subdue him. He was stronger than anyone else. Kaya nga po, free siya na mag-ikot-ikot dun sa lugar na yon at maybe yung mga tao po, mga kapatid, ay naguguluhan na sa kanya at natatakot na sa kanya. Obviously po, maraming mga tao dito, pinigilan na siya, pero hindi siya mapigilan, lagi siya nakakalaya.
May nakita ka na bang tao na kung saan pinipigilan mo ng pinipigilan sa hindi magandang bagay, sa wawasak sa kanyang buhay, kaya lang hindi mapigil-pigilan. Pinipilit pa rin na bumalik sa dati. Baka hindi lang siyang mag-isa ang may gano'n, baka kontrolado siya ng anumang spirito. He was unstoppable. Isa yan sa nagpapasama sa isang tao. Uncleanliness. Pangalawa, pagiging unstoppable. Ang hirap pigilan. Pangatlo, makikita natin in verse 5 that he was uncontrollable. Verse 5, pansinin niyo pong maigi ito. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Biruin mo na lang, matagal na panahon niya na nararanasan to. Matagal na panahon, possess siya ng evil spirit. Naglalaslas lagi siya sa pamamagitan ng mga matatalim na bato. He was uncontrollable. No one could stop him from hurting himself. Kaya nga napansin ko po mga kapatid, mahirap pigilan sa kalokohan ng isang sinasaniban. Mahirap pigilan sa kalokohan ng isang sinasaniban. Napansin mo, nanggugulo na ng ibang tao, verse 4. At makikita natin doon sa mga unang verses natin, the verses 1 hanggang 3, mapapansin natin na kung saan ito ay punong-puno ng karumihan sa buhay. Nanggugulo, at the same time, sinisira niya sarili niya. Isang katangian ng tao na kung saan napoposes ng evil spirit, or sometimes we call it demonized. Ang mga susunod po na topic natin, pag-uusapan natin, napakaganda po mga kapatid. Neto yung possessed, napoposes ba ang isang mananampalataya? Nadidemon possess ba o nadidemonize lang? Pareho ba ito? Itong ganitong klaseng sitwasyon? At mapapansin natin dito, uncontrollable siya. Sinisira niya ang sarili niya at ginugulo niya ang ibang tao na kung saan, ito yung katangian eh. Mapapansin natin na kung saan katangian ng mga tao na kung saan naaalinan o naiimpluwensyahan na masamang spirito. He is beyond anyone's help. No one is strong enough to subdue him. And even chains and shackles. Kahit na poses pa ito sa kanyang kamay at sa kanyang paa, hindi siya mapigilan at lagi niya itong nawawasak. At makikita natin, hindi ito simpleng lakas lamang. Ito ay superhuman demonic strength. Superhuman demonic strength. At makikita rin natin sa mga susunod na passages that he was not right in mind. By the way, isa ito sa katangian, isa ito sa kapangyarihan ng demonyo, hindi nasa tamang katinoan at pag-iisip ang isang tao. By the way, hindi po lahat ng wala sa katinoan ay nadidemon possess. Lilinawin ko lang po. Kaya nga sa mga naunang topics natin, may mga bagay na natural na karamdaman, pero may mga karamdaman na kung saan demonic na tinatawag. Dito sa passage na ito, dito sa tagpong ito, kaya wala siya sa katinoan, hindi dahil sa natural. Pinanganak siyang ganun, kundi na-possess siya ng demonyo. Hindi itinama ang kanyang isipan. At ngayon, ginagawa ulit ito ng demonyo. Marami siyang ginagamit, maybe droga, sitwasyon. Alam mo yon, ipapasok ni Satanas sa isang relasyon, tapos mag-aaway sila, gugulo buhay nila, yung isa mabubuang na. O kaya maa-addict sa isang ipinagbabawal na gamot o isang laro o anumang bagay para nang sa gayon masira ang kanyang isipan. Kaya kung nasa katinoon ka tapos tapos nasisira ang isip mo, teka lang, baka ni-influensyahan ka ng demonyo. He lives in the tomb. He's like a wild animal, screaming, howling. Tapos nagtatatakbo siya ng hubad, wala talaga sa katinoan. And he is engaging in self-destructive behavior. Kaya sinabi ni Mark, dito sa passage na ito, ginagawa niya ito night and day. What a terrible and miserable life. He has a self-destructive behavior. Ganyan yung mga madman, ganyan yung mga demon-possessed man. Self-destructive, gumagawa siya ng isang bagay na kung saan sisira sa kanyang buhay. Sino itong taong ito, kapatid, demon-possessed na ito? He was a madman. Pangalawa, in verses 6 and 13, mapapansin natin that he met the God-man. First, he was a madman. Pangalawa, he met a God-man.
Sino itong God-man na ito na kung saan naka-enkwentro ng isang unclean na tao, ng isang uncontrollable na tao, na kung saan may unstoppable na maling pag-uugali. He met the God-man. Sino ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So mapapansin natin, number 1, in verses 6 to 7, that Jesus is a unique person. Jesus is a unique person. Verse 6, when he saw Jesus from a distance, malayo pa lang, he ran and fell on his knees in front of him. He ran and fell. Nagpatira pa talaga itong madman na ito, itong demon-possessed man na ito, sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Yung fell on his knees in front of him, ang ibig sabihin po nito is worship. Fell down before, prostrate. Kaya nga yung word na worship na ginagamit natin dito, ang ibig sabihin prostrate before Him. Worship, madalas po yung ginamit na word dito na fell on his knees, madalas na ginagamit ito sa New Testament na ang ibig sabihin ay worship. This is a reverential response to a superior, sa isang napakataas na Diyos. Kaya mapapansin natin, di ba, kapag mga tao yan, kapag mga angel yan, sinamba, usually pipigilan. But ang Panginoong Hesus, hindi niya pinipigilan every time na siya ay sinasamba. So mapapansin natin that Jesus, yung uniqueness ng ating Panginoon, nagpapakita lamang ng dalawang nature niya. Mapapansin natin ito in verses 6 hanggang 7. Makikita natin yung two natures ni Jesus Christ. Why He's so unique? Why? Mapapansin natin yung divine nature ni Jesus Christ and human nature niya dito. If Jesus is fully divine and fully human, how are we going to understand the way which these two natures work together? Paano natin mauunawaan ito at makikita itong two natures na ito ng ating Panginoong Kristo? Mapapansin natin that at times, Jesus exhibits the fullness of deity. Ibig sabihin, makikita mo, kapag nagbabasa ka ng Bible, ini-exhibit ng Panginoong Hesus yung kanyang pagka-Diyos. Why? He demonstrates His sovereign control over nature. Kung papansinin niyo po itong chapter 5 na ito, kung babalik kayo ng chapter 4, ano pong pinanggalingan nito? Nakalagay doon, even yung last verse doon sa chapter 4, even the winds and the waves obey Him. So mapapansin natin, makikita natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo, even the wind and the waves obey Him. At mapapansin natin that He forgives sins. He receives worship. He knows the thoughts of human beings. Mapapansin natin yan. So nandoon yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa verse 6, when He saw Jesus from a distance, He ran and fell on His knees in front of Him. But sometimes He also displays, or most of the time, He also displays the full range of humanity. Hindi lang yung deity, kundi humanity rin. Why? Si Kristo ay nagugutom. Siya ay napapagod. At minsan, alam niyo po yun, mapapansin natin dito yung katangian ng isang tao. Kaya nga, ang tawag natin dyan, siya ay God-man. So yung message po ng biblical incarnation, ang ibig sabihin doon that si Jesus Christ po ay eternal Son of God na kung saan He became flesh. Ibig sabihin po noon, He added sinless humanity to His deity. He added sinless humanity to His deity. Hindi po niya tinanggal yung kanyang pagka-Diyos, hindi rin niya inabandon yung kanyang pagkatao. Kaya nga po ang tawag natin dito sa theology ay hypostatic union. Ang tawag dito sa two natures ng Panginoong Kristo ay hypostatic union. This refers to the union of Jesus, two distinct nature in one person without dividing the person or confounding His natures. Ibig sabihin, itong two natures na ito unite perfectly in the one person of Jesus Christ. Makikita natin yung kanyang divinity, verse 6. At sinabi dito, ito pa maganda, verse 7, tignan niyo po maigi. He shouted at the top of His voice. Itong nadidemon possessed, what do you want me to do? Tignan niyo po yung susunod. Dito na statement, Jesus,
Son of the Most High God, in God's name, don't torture me. In God's name, don't torture me. Sa mga Hudyo po, yung Most High God, nire-refer po ito sa isang makapangyarihan Diyos na kung saan angat sa kanyang mga kalaban na mga Diyos. Ginagamit po yan ng mga Hudyo. Actually, Psalm 47 verse 2, makikita natin yon, Most High God. Kaya lang hindi Most High God yung ginamit dito. Ang ginamit po dito, Son of the Most High God. Sa mga Hudyo, Most High God. Kapag Son of the Most High God, madalas ginagamit po ito ng mga hentil. Terminolohiya po ito ng mga hentil instead na Son of God, kasi mga Hudyo nga yun, pero sa mga hentil, Son of the Most High God, kasi ginagamit nila ito, yung mga polytheists sila eh. Marami silang mga Diyos na tinatawag. Kapag sinabing Son of the Most High God, sa dinami-dami ng Diyos, ito'y pinakamataas. Sa dinami-dami ng Diyos, ito, siya yung pinakamataas. Siya yung makapangyarihan. Kaya nga nung sinabi dito, Jesus, sinabi niya, what do you want me? Jesus, humanity, Son of the Most High God, divinity. So this description reveals the human nature of Jesus and the divine nature of Jesus. Son of the Most High God, ito yung divine nature, yung Jesus naman, ito naman yung human nature ng ating Panginoong Kristo. Anong ibig sabihin nito? Demons know who Jesus is. Kilala ng mga demonyo kung sino ang Panginoong Kristo. Kaya nga hindi po kilala mo si Kristo, mapupunta ka na sa langit. Kasi pwede namang kilala mo ang isang makapangyarihan tao but you don't have relationship with Him. Pwedeng kilala ng buong mundo na may Jesus but they don't have relationship with Him. So paano ka lang maliligtas? Kailangan mo ng relasyon sa Kanya. Hindi mo kailangan ng relihiyon. Although may relihiyon sa Biblia, pero ang makapagliligtas sa iyo ay relasyon mo sa ating Panginoong Kristo. Saka ka lang naman magiging anak ng Panginoong Kristo kung magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. John 1:12, yes, to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become what? Children of God. Kapag anak ng Diyos, relasyon, hindi relihiyon. Ang ibig sabihin nun. So mapapansin natin, kilala siya ng mga demonyo, pero alam din yung superiority ni Jesus Christ over them. Nagbow nga kahit demonyo eh. Nagbow nga sa Kanya. At sharpshooter tong demonyong ito, Son of the Most High God. The one true Creator. Pinakamakapangyarihan, pinakamataas sa lahat. Yun ang ibig sabihin. So, yung sinabi dito, what do you want me, Jesus, Son of the Most High God? Ang ibig sabihin dito, what do you want me, God-man? Bakit ka ba nakikialam? Ang mga demonyo talaga, hindi magandang tabas ng dila eh, no? Bakit ka ba nakikialam? So, tapos sinabi niya dito, in God's name, don't torture me. Ba? Hindi. In God's name, gumamit pa ng pangalan ng Diyos. Kung hindi lahat ng, tandaan po natin, hindi lahat ng gumagamit sa pangalan ng Diyos ay Kristiyano. Yung iba ay demonyo. Hindi lahat ng gumagamit sa pangalan ng Diyos ay Kristiyano. Yung iba ay demonyo. So malinaw sa demonyong ito na si Jesus ang magpapatapon sa kanila sa impyerno. In God's name, don't torture me. Malinaw yan. In fact, in Matthew chapter 25 verse 41, nakalagay doon, then He will say to those at His left, you are accursed. Depart from me into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So malinaw sa kanya na yung Jesus na yun yung magpapatapon sa kanila sa eternal flame. Eternal fire. But then the demon moves quickly to please for mercy. Sabi niya, pwede bang ganito? Parang nagmamakaawa na siya. Nagmamakaawa na siya. At sinasabi, it's not time. Yet for the torment of the final judgment, hindi pa oras. In fact, sabi sa Luke chapter 8 verse 31, and they begged Jesus repeatedly not to order them. By the way, Matthew, Mark, Luke, John, ibig sabihin yan, synoptic gospels. Pero mapapansin natin, kay Matthew, dalawa yung na demon possess. Dito sa Mark, isa. Okay, kasi hindi po pare-pareho na nilalagay nila yung number, although parehong sitwasyon, pag sinabi kasing gospel, life and teachings of Jesus Christ. Pero bakit yung isa? Isang tao lang yung nilagay. For example, kay blind Bartimaeus, isa lang yung pinangalan, pero two blind men talaga yon sa ibang passage. Depende po kasi yan dun sa author. Kung ano yung bibigyan niya ng emphasis doon. Yung dalawang tao, isang tao, ang bibigyan niya ng emphasis, pero parehong pangyayari yon.
Okay, hindi po siya nagko-contradict. Depende po sa kinakausap nung sulat, kinakausap nung librong yun, depende po sa recipient nung book at depende dun sa tema at gustong bigyan ng emphasis nung author. So sabi niya, they begged Jesus repeatedly, pagdating sa Luke 8:31, not to order them to go into the abyss. Ibig sabihin po nito, ito yung final resting place nila. Okay? Isa pa po, sinabi sa Matthew 8:29, same na kwento po, Matthew 8:29, what do you want with us, Son of God? Napansin niyo po sa book of Matthew, Son of God. They shouted, have you come here to torture us before the appointed time? So may appointed time na nakalagay doon. Sabi niya gano'n, wag muna. Ikaw ba, husgahan mo na ba agad kami? Wala pa namang final judgment. So mapapansin natin na si Jesus Christ ang final judge. Mapapansin natin na itong God-man na ito, yung kapangyarihan ng God-man na ito, kaya nga si Jesus Christ ay unique person. Pangalawa, Jesus is a superior power. Mapikita po natin ito in verses 8 hanggang 13. Tignan niyo pong mahigito. For Jesus had said to him, come out of this man, you impure spirit. Verse 9. Then Jesus asked him, what is your name? Sumagot naman ito, my name is Legion. He replied, for we are many. And he begged Jesus again and again, tignan niyo pong maigi, paulit-ulit na nagmamakaawa itong demonyong ito not to send them out of the area. Ang ganda nito. Daming tayong matututuhan dito. First, una nakita natin na may unique person, si Jesus Christ. Second, Jesus has a superior power. First, demons are threatening. But Jesus is the biggest threat to them. Demons are threatening. But Jesus is the biggest threat to them. Mapapansin natin that demons are threatening. Sabi niya dito, tignan niyo po, my name is Legion. He replied, bakit daw siya Legion? For we are many. Isang tao, pero Legion. Okay? Marami. So pwedeng isang tao, pero marami ang sumasapi. Kaya matindi ang sanib. Matindi ang topak nung taong yon. So when they replied Legion, actually, they really weren't saying a name, but simply trying to intimidate Jesus with large number. Sabi nga doon, Legion. Ibig sinasabi niya, there are a lot of us. We are organized. We are unified. We are ready to fight. And we are mighty. We are mighty. Nung tinanong sila, anong pangalan mo? Sinabi niya, Legion kami. Tandaan po natin that a legion was the single largest group of Roman soldiers. Ang legion po, kaya napansin natin may kinalaman agad sa digmaan. So nag-i-intimidate ito, nagtitreten. Ganyan demonyo Okay, tinitreten. Madami kami dito. Kasi po ang legion, largest single group ng Roman soldiers. About 5,000 to 6,000 yan. 5,000 to 6,000. So sinabi niyang, we are many, legion kami. So nakakakita ka ngayon, nakakaramdam ka ngayon ng libo-libong demonyo dun sa isang tao. Legion, 5 to 6,000. Pero po hindi naman literal ito na 6,000. Ito kasi nga makikita natin na 2,000 yung baboy na sinapian. So pwedeng exactly 2,000 yung demonyong yun or kada isang baboy pwedeng 3, pwedeng 4 na sinapian. At itong legion na po kasi na ito, nung binanggit na legion, actually yung Roman legion, tandaan natin that a legion is a symbol of Roman might and oppression. And the use of this name by the demonic forces indicates the sheer weight, yung brutality nitong mga ito. Why? Because wherever they went, communities were destroyed. Yung legion na ito. Kung saan pupunta itong Roman soldiers na ito, itong legion na ito, yung 5,000 to 6,000, sigurado magkakaroon ng oppression. Bawasakin nila yung isang lugar. Okay, tignan nyo anong ginamit yung legion. Ito ay Roman soldiers. Nagwawasak ng lugar. Ginamit din ng demonyo. Winawasak, sinusunog yung mga bahay. Winawasak yung pamilya. Okay, ginagawang slave yung mga tao.
Ito yung legion. Wawasakin niya talaga yung buhay ng taong ito. But remember, Jesus is the biggest threat to the demons. Verse 7, he shouted at the top of his voice, "What do you want me? What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." Ang demonyo, tandaan natin yan, nagbibigay ng threat yan. Pero ang pinakamatinding threat sa kanila, walang iba kundi ang Panginoong Sokristo. Kaya nga dapat hindi ka natatakot sa demonyo. Dapat matakot ka sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos nang sa gayon, hindi tayo natatakot sa demonyo at demonyo natatakot sa iyo. At hindi ikaw yung lumalayas. Sa kalooban ng Panginoon, dapat demonyo lumalayas sa harapan mo. Verse 11, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs. Allow us to go into them." Tignan niyo po itong maigi, ang ganda na ito. "Send us among the pigs and allow us to go to them." At sinasabi, wag mo kaming dalhin doon. Sa kabilang lugar na yun, wag mo kaming dalhin dyan. Sa lugar, wag mo kaming palayasin dito. Una, napansin natin that demons are threatening, but Jesus is the biggest threat to them. Pangalawa, second, demons are territorial. But Jesus can trample them. Di ba pag territorial, madami mga hayop ganun na territorial, di ka pwedeng pumunta dun sa bahay na kagating ka nun. Di ba yung mga ibang territorial, pag may pugad sila, wawasakin ka nun pag pumunta ka dun. Ganun din ang mga demonyo, territorial yan. He begged Jesus, verse 10, he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Paulit-ulit, huwag mo kaming dalhin dyan. Baka yun kasi yung kapangyarihan nila, dun yung teritoryo nila. In fact, binanggit yan sa Daniel chapter 10, verse 13. The ruler of the kingdom of Persia stood in my way for 21 days. But then Michael, who is one of God's most important servants, came to help me. Until then, I had to stay with the kings of Persia. So mapapansin natin, yung king of Persia na binanggit sa Daniel chapter 10, verse 13, is an enemy of God who wants to prevent Daniel from receiving the message from God. Pinipigilan, may ganun pala nun yung nananalangin ka, may mensahe na parating, o kaya may pagpapala na darating. Kaya lang, may mga demonyo, may mga territorial spirit, Prince of Persia. May mga territorial spirits na kung saan pumipigil, kaya pala nadidelay. Itong mga ito, kaya lang, meron din naman lingkod ng Panginoon na Michael, mga angels. So mapapansin natin na itong mga ito ay territorial spirits. Malalakas sila sa bawat teritoryo nila. Ayaw nilang maalis doon kasi nga mas malakas sila doon sa pwesto nilang yon. In fact, matindi yung binanggit sa Matthew chapter 12 verse 43. Sabi dito, when an evil spirit comes out of a person, it travels through dry places looking for a place to rest. Di ba, napalayas sa demonyo, yung demonyo, sa isang tao. Magta-travel daw sila saan? Dry places. But it finds none, sabi dito. So it says, I will go back to the home I left. Babalik siya ngayon doon sa sinaniban. When it comes back, it finds that home still empty. Importante ito empty. Therefore, hindi porket lumayas ang demonyo sa isang tao, okay na siya. Why pwedeng lumayas ang demonyo, wala naman si Kristo. Pwedeng gumaling ka, wala namang salvation. Kaya nga, wag lang sana blessing ang hahangarin ng isang tao. Kasi nga pag nakita niya, wala ka namang Kristo, babalik siya ngayon. It is all neat and clean. Verse 45, then the evil spirit goes out and brings 7 other spirits more evil than itself. Pero may ranggo-ranggo din, more evil than itself. Territory. Organize itong mga ito, more evil than itself. Then all go and live there. And that person has even more trouble than before. It is the same way with the evil people who live today. Kaya nga, nag-pray ka na rin lang ng kagalingan, sana magkaroon na rin ng kaligtasan. Territorial ang mga demonyo. Kaya minsan, lugar-lugar, may iba't iba dyan, makakapangyarihan, iba't ibang makakapangyarihan. But, remember this, Jesus can trample the demons. Why? Sabi dito, verse 13, He gave them permission. And the impure spirits came out into the pigs. So nakiusap sila, dalhin mo na lang kami sa mga baboy na yan. The herd, about 2,000 in numbers, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Sabi ni Lord, come out of that person.
So nakiusap sila, punta na lang kami sa mga baboy na yan. Takot sila kay Jesus Christ, baka padala na sila sa impyerno eh. Sabi niya, dyan na lang kami sa mga baboy. Ang problema, yung mga baboy na yon, talaga mapanira mga demonyo, no? Tao gustong sirain. Pagdating sa baboy, sisirain pa rin. Pati negosyo mo, wawasakin ng demonyo. Kaya maniwala ka. Territorial spirit yan. Kaya dapat pinapabless mo yung mga bagay na kung saan pinupuntahan mo o binibigay sa'yo. Sisirain niya wawasakin niya Pati yung negosyo nitong mga Gentile na ito, winasak niya. So may ilang mga katanungan dito na kung saan pwede natin masagot at alam mo, pwedeng pag-isip-isipan. Can demons possess animals? Yes. Tao nga pwede, di animal din pwede. In fact, pati bagay, meron yung Diyos-Diyosan sa Old Testament, nasapian ng masamang spirito So kahit bagay. So importante, dinidiscern mo. Kaya nga ang battle natin, hindi physical. Hindi kuha ka lang ng kuha, hindi gamit ka lang ng gamit. Dapat pinagpe-pray mo, dapat dinidiscern mo. Pinoposes yung tao, yung hayop, pati bagay. Bakit inalaw ng Panginoon itong mga pigs na ito? Bakit inalaw niya na mapunta doon? May gustong ipahiwatig ang Panginoon sa kanila. May mga bagay na hindi malinaw, pero mapapansin natin, what happened to the demons after the pigs died? Ano nangyari sa kanila? Maybe hindi na sila naging ganong kapangyarihan. Nilubog sila Hindi na sila nakapaminsala ulit. Paano naman yung mga may-ari ng baboy? Kaya nga nagalit, kaya nga pinaalis na, hindi man masyado nagalit, pero pinaalis na lang si Jesus Christ. Why? Di mapansin mo, may taong nasisira ang buhay, pero hindi sila natuwa nung umayos yung buhay niya. Why? Yung negosyo nila naapektuhan. Pero inalaw na rin nila. Why? Apektado din naman sila sa demonyo. Quits na tayo. Alis ka na lang dito. Quits na tayo. Alis ka na lang dito. Okay na, patay na yung mga negosyo namin dito. Pero at least, lumaya sila. Biruin mo, libong demonyo na wala sa kanila. O libong demonyo, nakulong o kaya na-impair ng ating Panginoong Sukristo. Ganun makapangyarihan ng ating Panginoong Sukristo. He met the God-man. Kahit na ikaw ay may sanib, kahit na ikaw ay may topak, kahit na tayo ay may mga impurities sa ating buhay, kayang-kaya yan ng ating Panginoong Sukristo. Why? Siya ay Diyos. Pangalawa, alam niya pinagdadaanan natin kasi siya ay nagkatawang tao. Alam niya yon. Lastly, so mapapansin natin na may superior power ang ating Panginoong Sukristo at siya ay may unique na person. But lastly, He became a new man. Verses 14 hanggang 18. He became a new man. Biruin mo yung madman. He was a madman. He met the God-man. And he became a new man. Verses 14 hanggang 18. Paano siya naging new man? First, makikita natin that he has a new mien. Ibig sabihin ng new mien, new appearance. Verse 14. Nung naka-enkwentro niya ang Panginoong Jesus at lumaya siya dun sa saping yun, na-deliver siya. Verse 14 and following. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. The people went out to see what had happened. So tinignan nila ngayon nangyari dito, verse 15. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons. Ano nakita nila? Nagwawala. Sinisira yung sarili. Ano nakita nila? Sitting there. Uy, ang payapa na. Dressed. Hubot-hubad to, nagtatatakbo doon na. And his right mind. Sitting, dressed, and his right mind. Anong response nila? Hallelujah, hindi. They were afraid. Pero dito makikita natin that he has a new mien. Ibig sabihin nito, may new appearance na siya. Nagbago ang kanyang appearance, yung kanyang personality, yung kanyang pananamit. So ang mga taong na-enkwentro ang ating Panginoong Sukristo, ang mga taong nabago, pati yung anyo niyan, nababago. Pati anyo niya nababago. Malalaman mo ang isang tao na bago. Ako dati, puro bungo yung gusto ko puro bungo Parang laging may demonyo sa buhay. Pero nakakilala ka sa Panginoon, nahihiya ka na no? Nahihiya ka na may mga sungay-sungay lagi. Nahihiya ka na ganito yung pananamit mo. Hindi naman masyadong OA naman, na para kang laging mamamatay na o papasok na sa kabaong. Hindi rin tama yun. Nakakatakot pa rin. Itatama lang. Iaayos lang. Yung biruin mo magsiswimming ka, tapos nakapantalon ka pa rin dahil banal ka. Ano yun? Baka sinapian pa rin yun. Iaayos lang. But dito, nagbago yung kanyang appearance. Pangalawa, he has a new mind. In his right mind.
Ang taong naka-enkwentro talaga ang ating Panginoong Jesus. Mapapansin mo yung taong nabago yung appearance niya, nabago yung isip niya. So malalaman mo, naka-encounter mo ang Panginoon, the moment na nagbabago na ang isip mo. Kasi transformation begins with the renewing of your mind. Romans chapter 12. Nababago yung isip. Ang kagandahan nito, once na ikaw naka-enkwentro mo ang ating Panginoong Sokristo at binago ka ng Panginoon, mababago yung appearance, pero magbabago rin yung mindset ng isang tao. Kaya mapapansin mo, kapag walang nabagong mindset, teka lang, baka wala naman nabagong buhay. Kasi hindi naman nabago yung mindset. Napansin natin, new mind, nabago ang kanyang pag-iisip. Ngayon, ano yung nakita nila? Nakita nila ng mga taong ito, yung tao na kung saan, tamang tao na. Sitting, not agitated, not hyper, may kapayapaan, nakadamit na siya. Not only physically, but the righteousness of Christ. Talagang binalot siya pati ng righteousness ng Panginoong Sokristo. Now, ang tanong, why they are afraid? Bakit sila natakot? Ba't gano'n piruin mo na bago yung buhay tapos natakot ka? Hindi ka natuwa? Number one, napansin ko lang, baka sa kanila kasi sumapi yung demonyo. Ano sa kanya na lang? Lumayas, baka sa amin mapunta tong demonyong to. Pero pangalawa, tandaan po natin that everyone will like it when you are set free. Hindi lahat matutuwa kapag ikaw ay pinagpapala. Hindi lahat matutuwa kapag napunta ka sa matinong tao. Hindi lahat matutuwa kapag ikaw ay binibless ng Panginoon. Hindi lahat matutuwa kapag umaayos ang buhay mo. Marami dyan maiinggit. Marami dyan, mambihira, lalabas yung pagkademonyo. Hindi lahat matutuwa. Pwede kang sirain, pwede silang magalit, o pwedeng hindi nila maramdaman na ikaw ay pinagpala. So, in fact, they did not celebrate. They did not congratulate the man. They did not praise God for His goodness. Wala. Hindi nila pinasalamatan, wow, nakalaya ka na. Pero mapapansin natin, ang importante dito, may bago na siyang appearance, or may new mind na siya. And then lastly, mapapansin natin that he has a new mission. Galing. Dati mission niya, sirain ang buhay niya. Guluhin yung mga tao. But verses 18 hanggang 20, as Jesus was getting into the boat, paalis na si Jesus Christ, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Sama ako, Lord! Sabi niya, sali ako sa team mo, sa 12 mo. Verse 19, Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Then the man went away and began to tell in the Decapolis, 10 cities, how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Nirefuse ng Panginoon yung request ng demoniacs na ito. At sinend siya as a first missionary. Makinig kang maigi. At sinend itong na demon-possessed na ito as first missionary even before He sent out His 12 disciples and the 72 disciples. Una to. Sino? Taong simbahan? Relihiyoso? Hindi. Demonyo na demonyo. Yun ang first missionary ni Jesus Christ dahil ginamit niya yung kanyang testimony. Maybe itong taong ito, sabi niya siguro, gusto kong sumama. Galing, may magic yung mga kasama ko dito. Baka sumikat ako dito. Pero sinabi ni Panginoon Sokristo, hindi. Balik ka sa pamilya mo. Sabi mo kung anong ginawa ko sa'yo. Sabi mo kung gaano naawa ang Diyos sa'yo. Alam niyo, sabi nga ni Augustine, natandaan ko that if you want to do great things, begin with little ones. If you want to do great things, begin with little ones. Kagad yung masyadong spectacular, okay lang yun, magsimula ka sa konti. If you want to do great things, unahin mo sa paligid mo. Di-disciple ka, puro malayo agad, wala ka sa malapit. Di ba Jerusalem muna? Magmi-mission ka. In fact, first missionary siya. Saan mission niya? Timbuktu. Kung saan bundok, hindi. Pamilya niya, yung kapitbahay niya, yung mga katrabaho niya, yung malapit sa kanya. Maling-mali at malaki pinagkaiba sa pinaggagawa na maraming simbahan ngayon. Nagmisyon sa napakalalayo, nakalimutan yung paligid nila. Pwede naman yun, kaya lang Jerusalem muna, Judea, Samaria, then to the ends of the earth. Kaya bumabagal ang Kristyanismo, kaya bumabagal yung growth ng mga simbahan because of wrong strategy. Kaya sinabi ni Lord, abutin mo yung pamilya mo. Ang matindi nito, hindi lang Bible school to.
Hindi pa umatid na matinding seminar ito. Naka-encounter lang Panginoong Kristo. By the way, hindi ko sinabing wag aatin ng Bible school, ng seminar. Importante yon, pero ang ibig ko sabihin, hindi yun na magiging dahilan para hindi ka magpagamit kay Lord. Kahit na anong katangian mo at katayuan mo sa buhay, kapag na-encounter mo ang Panginoon, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Siyempre, depende na yan. Pag magtuturo ka na, pag lalago ka na, kailangan din lumalago tayo. Hindi naman pwedeng puro kwento lang. Okay? So dito, sinabi, anong ginawa ko sa'yo at paano ako naawa sa'yo? Yun ang sabihin mo sa mga tao. He was a new man. Why? He has a new mean, may new appearance siya, may new mind siya, at may new mission siya. Who is this demon-possessed man? He was a madman. Siya ay punong-puno na uncleanliness sa kanyang buhay. Napakadumi ng pamumuhay, mapanirang buhay, ang gulo na tao. Guguluhin niya pa sarili niya. Hindi niya nakita, winawasak niya pala niya sarili niya. Pwede yan nangyayari sa ating ngayon, sa mga pinapanood natin, sa ginagawa natin, the way we act. He was a madman, but he met the God-man. Isang Diyos na banal, pero isang Diyos na nagkatawang tao na naiintindihan ng pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko. And he became a new man. And I will end with this. Sabi sa verse 20, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. Biruin mo no, hindi nagpumilit. Kasi pwede naman yung mga maaangal na tao, bakit sila ganyan ginawa? Bakit sila tinanggap mo? Ako hindi, pinauwi mo. Tatampo na ako sa'yo. Hindi ka fair, Jesus. Pero alam mo, nanampalataya na lang siya dahil maayos ang puso niya eh. Sumunod na lang siya. Kasi minsan, bakit sila tinanggap mo? Ikaw talaga, unfair ka, Lord. Ako papauwiin mo, gusto kong sumama sa'yo eh. Litaw yung puso na itong taong ito dahil wala na siyang demonyo. Di na siya sinasapian at hindi na siya nai-impluwensya ng demonyo. Yung ginawa niya, nag-obey na lang. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. Saya siya eh. May sinabi sa kanya si Lord eh. And all the people were amazed. Alam mo, maraming mga tao, naniniwala ako, na kung saan galing sa ganitong uri ng pamumuhay. Napansin ko lang, isang uncontrollable na tao, isang untamable, at isang unclean na tao, walang makapigil, walang makagamot, walang makahilom sa kanya. A man with thousands of demons. Anong nangyari sa kanya? He was saved. Wala akong pakialam kapatid, kahit 1,000,000 pa. Baka pag-usapan din natin yon. Alam nyo ba, hindi lang 5,000, 6,000 na pwedeng sumapi sa isang tao. Kahit ilang milyon pwedeng sumapi sa isang tao. In fact, binanggit ko na isang passage doon kanina. A man with thousands of demons saved. At ang matindi dito, yung mga tao sa paligid niya, na kung saan hindi naman nasapian ng masamang spirito, were lost. Ano ibig sabihin nito, kapatid? That Jesus is able to make anyone whole. Sino yon? Kahit na napakarumi mo pa. Pero yung kahit na sabihin, wala naman akong tinatapakan na tao, pero wala rin naman siyang sinunod na sinabi ni Kristo. Sayang ang lahat. Ang magdadala sa'yo sa langit at ang mag-aayos sa'yo, hindi ikaw, kundi ang ating Panginoong Kristo. He is able to make anyone whole. I don't care, kapatid, kahit ilang daan, kahit ilang libo, o kahit ilang milyon demonyo na, o kaya makailang beses ka nang sinabihan ng magulang mo at ng mga tao na demonyo ka talaga. Ilan ang tao nagsabi sa'yo nun? O maybe sa sarili mo, parang ako tong taong ito. Maduming isip, maduming buhay, hindi ko makontrol ang sarili ko. I can discern in my heart right now that somebody who is watching na sinasabi mo, ako ito eh. Hindi ko makontrol sarili ko. Nasaktan ko lang ang sarili ko. May mga desisyon ako sa buhay na panira ng buhay ko. Kapatid, hindi nagkataon na napapanood mo itong mensaheng ito. Dahil ngayong araw na ito, tinaon ito ni Lord dahil may palalayain ng ating Panginoon. May pagagalingin ng ating Panginoon ngayong araw na ito at may aayusin na buhay ang Panginoon sa araw na ito. This is Jesus who is the Son of God. At tandaan mo, kapatid, si Jesus Christ lang ang tunay nating kapayapaan. Siya lang ang tunay nating pag-asa. At tandaan mo, lagi ka may hope sa ating Panginoong Kristo.
Jesus is able to make anyone whole. I want you to close your eyes right now. If somebody who is watching right now, feeling mo kapatid, wasak-wasak ang buhay mo, sugatan ka ngayon, walang kapayapaan, nakapanira na ng buhay. May sino po sa inyo dito guilty ka ngayon nito? Maybe some of you kapatid, winawasak ka ng guilt mo ngayon. Dahil malinaw naman sa iyo, nakapanira ka ng buhay, nagkamali ka. At naniniwala ako kapatid, meron ngayong araw na ito, guilty ka sa pananakit sa iyong sarili. Hindi lang guilty sa pananakit sa ibang tao, panggugulo sa ibang tao. Maybe may nasira kang buhay. May nagulo kang mga tao. But meron dito kapatid, punong-puno ka ng guilt dahil sinisira mo sarili. Meron nga dito, nag-attempt ka na na magpakamatay. And maybe, naniniwala ako kapatid, meron dito makailang ulit mo ng ginawa yan. At meron ngayong araw na ito kapatid, nagpaplano ka na wasakin mo ang buhay mo at tapusin yung buhay mo. Pero naniniwala ko kaya mo napapanood at napapakinggan ng mensaheng ito kasi nga kapatid, palalayain ka ng Panginoon at gagawin kang new person ng ating Panginoon. Wala akong pakialam kahit na anong dumi, kahit na gaano kalalim ang pinagkabagsakan mo, kahit na gaano katindi ang pagkawasak ng buhay mo. I do believe na mas may matinding Jesus ngayon na magpapagaling sa'yo, na hahawak sa'yo, na aayos ng buhay mo. Ngayong oras na ito kapatid, papasukin mo siya sa buhay mo. Dahil siya ang magkocontrol sa buhay mo. Siya magpapagaling sa'yo. Anyone right now dyan sinasabi mo, Lord, control my life. Be the Lord of my life. Be my King. And be my God today. Sawa na ako sa relihiyon, Lord. Sawa na ako sa sarili ko, Lord. Sawa na ako sa pagtakbo. Sawa na ako, Panginoon, sa sarili kong pananaw, sa sarili kong ginagawa. Sugatan ka na ngayon, kapatid. Maybe awang-awa na ang iba sa'yo, awang-awa ka na sa sarili mo. Ngayon ang panahon para ibigay mo yung buhay mo kay Lord. If you are this person right now, and you want to give your life to the Lord, and you want to surrender everything to God, and you want God to take hold of you, to save you today, to bless you today, to heal you today, to deliver you today, I want you to pray this prayer with me right now, and make it your personal prayer. Nanalangin ka, lalapit ka kay Lord. Simple lang. Lapit ka lang kay Lord. And today, God will make you whole. After this day, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my only Savior. But I believe that you are my only Savior. Starting today, Starting today, renew my mind. renew my mind. Heal my heart. Heal my heart. Heal my body. Heal my body. Be my Lord. Be my Lord. Be my King. Be my King. And be my God. And be my God. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kung ipinanalangin mo ito kapatid with all of your heart, believe me, the Lord is moving right now. May niligtas ang Panginoon ngayong araw na ito, pero hindi lang yun kapatid. May palalayain, may pagagalingin ng Panginoon. Somebody in this place right now, hindi mo makontrol ang sarili mo because of addiction. But in the name of Jesus right now, I rebuke that addiction Yes. na lumaya sa pangangatawan, sa isip ng taong ito, yung kapangyarihan ng droga, sa pangalan ng Panginoong Hesus, yung kapangyarihan ng chemical na ginamit ng demonyo para sirain ang buhay mo ngayong oras na ito, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. We remove that chemical, we remove that influence now in the name of Jesus. Every restless mind right now, I pray for peace of God which transcends all understanding. Lahat na nagpapagulo sa iyong isipan, sa iyong puso now, in the name of Jesus, lumaya ka ngayong oras na ito. Jesus is the Prince of Peace now, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, meron dito, Panginoon, nagmumukhang baliw na siya, Panginoon, katulad ng demon possessed na ito. Hindi niya na maintindihan ang sarili niya, uncontrollable na siya. I don't care kung gaano karami ang sumapi at nag-i-influence sa iyo ngayong araw na ito, but in the name of Jesus, I rebuke that demonic oppression, that demonic profession now in the name of Jesus. Winawasak namin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lumaya ka now in the name of Jesus. Lord, we pray also for healing. Meron dito, magulo na ang isipan mo, magulo ang buhay mo, pinapagaling ka ngayong oras na ito ng Panginoon. Come on, just talk to God right now. Just worship God right now. Banggitin mo yung pangalan ni Jesus. Come on. Huwag ka mahiya. Banggitin mo yung pangalan ng ating Panginoong Kristo, Jesus!
Son of the Most High God. Oh God, the power of the name of the Lord of Jesus Christ is moving right now. He's breaking every chain. May alipin dito ngayon na pinalalaya ng Panginoon. Now, alipin ka na yung nakalipas. Pinapalaya ka ni Jesus ngayong oras na ito. Come on. Just confess that Jesus is Lord. He is Lord over your sickness. He is the Lord over your situation. He is the Lord on your oppression, over your oppression. Now, come on, we break it, break it, break it, break it. Now, may lumalayang pamilya, may lumalayang puso ngayong oras na ito. Come on, break it, Lisa, in the name of Jesus. May binibigyan ng kapayapaan ng Panginoon ngayong oras na ito. Come on, come on, come on. Just utter the name of Jesus right now. Oh, God. The peace of Jesus is moving right now. Sa bawat buhay, sa bawat tahanan. Oh, oh God. May lumalaya sa kanya nakalipas sa pagkaalipin ng demonyo ngayong oras na ito. Come on. There is power. May gumagaling, may nabubuo, may lumalakas. The Lord is moving right now. Come on. Let Him move. Let Him heal you. Let Him save you. Let Him transform you. The Lord is breaking every chain. He is powerful. Come on, for the last time, there is power. There is power in the name. There is power. Come on, everyone, right now. I want to hear your voice right now. Everyone, nasan ka mang lugar ngayong oras na ito, banggitin mo that there is power in the name of Jesus. Come on, parinig mo yan sa demonyo. Parinig mo yan sa karamdaman mo. May lumalaya sa kayang karamdaman ngayong oras na ito. May lumalakas, may nabubuong buhay. There is power. Everyone right now at the top of your voice. I want you to declare that the name of Jesus has the power to free you, to break every chain. Come on, everyone. There is power. There is power. You are the Lord over this nation, over our home, over this city, over our lives. There is power. Break every chain. Come on, to break every chain. For the last time, to break every chain. To break every chain. Come on. Come on, just declare the name of Jesus right now. He's breaking every chain, every demonic stronghold. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are the Lord over our lives, over our homes, over our hearts, and even over our mind. Salamat sa paglaya, Panginoon. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsamba.
Sa iyo po ang kalayaan na ito. Lumaya kami hindi para, Lord, gumawa sa sarili naming hakbang. Lumakad sa sarili naming kalooban. Lumaya kami para papurihan ka at paglingkuran ka. Para bigyan ka ng karangalan sa aming buhay. Maipatotoo ka na ikaw yung nagpapalaya, nagpapagaling, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pagkakataon. Sa mga katulad namin, Panginoon, na kung saan inalipin ng aming buhay, dati, inalipin ng demonyo at inilipin ng mundo. Salamat sa kalayaan, salamat sa kagalingan, salamat sa kapayapaan, salamat sa kaligtasan. We give you all the praises and glory because you deserve it. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen and Amen. Come on, just declare it right now. Just praise the Lord right now. Just praise the Lord. Hello everyone, this is Miriam Kiambao Roberto. I'd like to invite you to join us on November 30 at the Women's Empowerment Webinar 2020 with the theme Girl Power. This is being hosted by the Amazing Hope Christian Church International, and they aim to empower all women in all aspects of their lives. So I hope to see you on November 30, 2020. That's from 4 p.m. to 7 p.m. via Zoom and Facebook Live. If you want to register, just follow the registration steps at the Amazing Hope Facebook page. So I'll see you then, November 30, 4 to 7 p.m. Bye! Amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Again, there's gonna be an exciting event na mangyayari po this November 30. This is not just about crying and praising God, but this is about knowing His power that will definitely transform your life. Kaya ini-invite po namin lahat po ng babae, okay, na nakakapanood po ngayon. We're inviting you, pwede ka na po mag-register sa event po na ito. Exciting po ito. And I know lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pwede bang mag-heart ka dyan? Pwede bang mag-like ka dyan? Or maybe you can type, I am blessed. Or if you felt the freedom na nanggagaling sa Panginoon, can you type, I am free? Ayan, di ba? Tayo ay pinalaya ng Panginoon. May mga naka-chain sa atin na kung saan ay tinanggal na ng Panginoon. And alam niyo po, marami pong nangyayari ngayon, marami pa po ang ginagawa ng Panginoon. So, we want you to just always check ang ating pong mga social media accounts para po maging updated po kayo lagi sa ating pong mga services, sa ating pong mga events. And right now, if you are new dito po sa ating online service, can you please type new? And part of our ushers will send a simple token po sa inyo. Sa mga nagtatype ng new, pwede mo ba silang komentan? Pwede ka bang mag-welcome sa kanila? Ayan. And if you just accepted Jesus as Lord and Savior, can you type Jesus? And one of our leaders will help you and guide you as you continue your journey and your relationship with the Lord. So, pwede po natin yan. Pwede ba nating din komenta ng palakpak yung mga nag-type na Jesus dyan? Kasi alam natin na masaya ang kalangitan because of that. Amen ba? And also, if you have po mga prayer requests, we are here also. We just want you to know that you
you don't have to pray alone. You don't have to fight that battle alone. So if you have your prayer request, please type pray, and we will message you to ask your prayer request and also pray for you na din po. Okay, pwede po din kayo kung gusto nyo po i-video call or via Zoom, okay, para po mapag-pray talaga kayo, okay lang po yun, pwede nyo pong i-request sa kanya. And if you want to join an online live group, please type live, and may mga leaders po tayo na magme-message po sa inyo. And lastly, if you feel that God wants to really use you and your talent, please type ministry, and our ministry heads, okay, i-approach po kayo, magme-message din po sa inyo para po malaman namin kung saan po ninyo gusto kayong gamitin ng Panginoon. By all means, magpagamit po tayo sa Panginoon. So again, continue to follow us sa ating po mga social media accounts, whether yan po ay sa Facebook, Instagram, or sa ating pong podcast. Pwede nyo pong mapakinggan. And also ating pong YouTube, okay, pag hindi po agad napapanood dito, pwede nyo po. Or meron kayong mga kamag-anak that you just want to send the link, pwede din naman po. Amen. So alam ko po, lahat tayo pinagpala at matatapos magsisimula ang linggong ito na kung saan lalo nating may experience ang freedom ng Panginoon. And I know you're blessed to be a blessing this week. Kaya ka binless ng Panginoon ngayon ay para maging blessing ka sa isang buong linggong ito. So dalangin ko nga na maging blessing tayong lahat. And again, for the last time, can we just close our eyes? And I want you to just raise your hand kung nasaan ka man ngayon as a sign that you want to receive more from the Lord. At habang nakataas ang iyong mga kamay, I just want you to feel God's presence. Lord, marami pong salamat sa oras na to. Marami pong salamat sa salita mo. Salamat sa kalayaan. Salamat sa ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa iyong katapatan. At sa oras na ito, Panginoon, we just want to receive more from you. Kasi ganun kang Diyos. Lord, hindi mo kami isi-settle sa simple lang, Panginoon. Lagi mong ini-exceed ang aming expectation. And so today, Lord, we receive this benediction, we receive this declaration. If you know na ito ay para sa'yo, I want you to receive it with faith. Church, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And now everybody say aloud, amen and amen.